iniwan sa harap ng altar. Ang puting gown ay naging simbolo ng kahihiyan sa halip na pagmamahal. Hindi kita kailangan, Beatrice. Pabigat ka lang sa pangarap ko. Ang huling sampal ni Juan Miguel bago siya sumama sa mayamang si Valeria. Ang dating mapagmahal, naging halimaw. Ang dating tahanan, naging impyerno. Sino ang mag-aakalang ang babaeng dinuraan ng tadhana ay siyang babangon para maging reyna ng sarili niyang lupa? Abangan ang paghihiganti ng isang pusong sugatan. Hindi kita kailangan, Beatrice. Sa tingin mo ba, sapat na ang pagmamahal mo para itaguyod ang ambisyon ko? You are just a burden to my dreams, a heavy weight that will keep me from soaring high. Ang boses ni Joao Miguel ay tila isang malamig na talim na humiwa sa katahimikan ng maliit na silid sa likod ng simbahan. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, tanging ang tuyot na determinasyon na umasak sa mundo ng babaeng nasa harap niya. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Beatrice ang isang maliit na pelus na kahon. Sa loob nito ay ang dalawang simpleng gintong singsing na pinag-ipunan niya ng mahigit 2 taon. Nagtrabaho siya ng doble sa palengke, tiniis ang init at pagod para lamang mabigyan ng disenteng simbolo ang kanilang pag-iisang dibdib. Ang kanyang mga kamay, nagasgas at may mga kalyo mula sa marangal na pagtatrabaho, ay nagsimulang manginig. Ang suot niyang puting gown na tinahi pa ng kanyang ina bago ito pumanaw ay biglang naging mabigat, tila isang kumot ng kamatayan na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Miguel, anong sinasabi mo? Ang tanong ni Beatrice ay halos isang bulong. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Ang mga bisita, ang pari, naghihintay sila sa labas. Isang hakbang na lang, Miguel, magiging mag-asawa na tayo. Humakbang pabalik si Joao. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkadismaya. Iyan ang problema sa'yo, Beatrice. You always settle for the bare minimum. Gusto mo lang mamuhay sa putik habang ako may mas malaking mundo na naghihintay sa akin. Si Valeria, she can give me the life I deserve. She can give me the power that you, with your simple market life, could never even imagine. Kasabay ng mga salitang yon, kinuha ni Joao ang isang bungkos ng mga larawan mula sa kanyang bulsa at ibinalasubas ito sa sahig. Ang mga larawan ng umiiyak na Beatrice noong nakaraang taon habang nagmamakaawa sa mga doktor para sa operasyon ng kanyang ama. Don't think I didn't see through your tactics. Pagpapatuloy ni Joao, ang kanyang labi ay nakakurbada sa isang mapang-uyam ng ngiti. Ginamit mo ang sakit ng tatay mo para itali ako sa'yo. You manipulated me with your drama, but today, I am choosing my freedom. Ang bawat salita ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Beatrice. Ang hangin sa silid ay tila naglaho. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumugulong mula sa kanyang noo, kasabay ng biglang pananamlay ng kanyang mga tuhod. Ang kahon ng singsing ay nahulog mula sa kanyang kamay. Bumagsak ito sa sahig nang walang kalansing. Ngunit para kay Beatrice, ang tunog ng pagbagsak na yon ay mas malakas pa sa anumang pagsabog. Ito ang tunog ng kanyang mga pangarap na nadudurog sa ilalim ng sapatos ng lalaking inalayan niya ng lahat. Ang paligid niya ay nagsimulang maging malabo. Ang riles ng kanyang paningin ay nakatuon lamang sa anino ni Joao na dahan-dahang lumalayo patungo sa pinto. Narinig niya ang busina ng isang marangyang sasakyan sa labas. Ang hudyat na naroon na si Valeria, ang babaeng papalit sa kanyang pwesto, nang walang kahirap-hirap. Tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Wala siyang mailabas na sigaw. Ang sakit ay hindi nagmula sa isang sugat na nakikita, kundi sa isang pagtatraydor na nanuot hanggang sa kanyang mga buto. Namamanhid ang kanyang mga daliri at ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban sa isang hindi nakikitang sakal. Paano nagawa ng isang taong nangako ng habang buhay na iwanan siya sa gitna ng altar ng kahihiyan? Bakit ang lahat ng kanyang pagsasakripisyo ay tinawag lamang na isang pabigat? Tumayo si Beatrice sa gitna ng silid, mag-isa.
Habang ang tunog ng kampana ng simbahan ay nagsimulang tumunog para sa isang seremonyang hindi na mangyayari. Sa katahimikan ng kanyang pagdurusa, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Tila isang malakas na alon na ayaw siyang tantanan. Kung ang pagmamahal na ibinigay niya ay hindi sapat para ituring siyang tao, may halaga pa ba ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na iniwan sa kanya? Huwag mong iyakan ang isang bagay na kailanman ay hindi naging para sa'yo, Beatrice. Masyado kang ambisyosa. Akala mo ba, sapat na ang ganda mo para mapabilang sa aming pamilya? Ang boses ni Doña Remedios ay tila tunog ng isang tuyong sanga na nabali, matalas, walang puso, at puno ng puot. Pumasok siya sa silid na parang isang reyna, suot ang kanyang mamahaling terno na kulay ginto, na tila ba hindi niya anak ang kumatay sa dangal ng isang babae. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Wala siyang dalang panyo para sa mga luha ni Beatrice, kundi isang mapanghusgang tingin na tila tinitingnan ng isang basurang nakakalat sa sahig. Dahan-dahang lumuhod si Beatrice para pulutin ang mga larawan ng kanyang ama na nakakalat sa paanan ni Doña Remedios. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ang bawat pagdampot niya sa piraso ng papel ay tila muling pagbuhay sa alaala ng kanyang amang may sakit na tanging pangarap ay makita siyang masaya. Ang kaibahan ng kanyang sitwasyon ay nakakasulasok. Suot niya ang gown ng kasal habang namumulot ng basura sa harap ng babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Mama Remedios, alam niyo po ang totoo. Alam niyo kung gaano ko minahal si Miguel. Ang gumaralgal na sagot ni Beatrice, hindi man lang niya magawang iangat ang kanyang paningin. Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Isang mabilis na paghawi ng kamay ang ginawa ni Doña Remedios, halos matamaan ang mukha ni Beatrice. At iyang mga alahas na suot mo, hubarin mo lahat yan. Galing yan sa pera ng pamilya namin. Wala kang karapatang magdala ng kahit anong pag-aari ng mga Miguel sa labas ng simbahang ito. Napatigil si Beatrice. Ang kwintas na suot niya ay isang simpleng pilak na regalo ni Miguel noong anibersaryo nila. Ang tanging bagay na nagpaparamdam sa kanya na mahal siya nito. Ngunit sa ilalim ng matalim na tingin ni Doña Remedios, ang pilak na yon ay tila naging isang tanikala na sumasakal sa kanya. Bago pa makasagot si Beatrice, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Valeria, ang babaeng naging dahilan ng lahat. Nakasuot ito ng isang pulang bestido na tila nanunukso sa puting gown ni Beatrice. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa sahig ay tila ba tunog ng isang martilyo na ipinapako ang huling pako sa kabaong ng pag-ibig ni Beatrice. Wait, Remedios. Let her have the cheap jewelry. Mas kailangan niya yan para sa pampaospital ng tatay niyang malapit ng mamatay. Sabi ni Valeria sa isang tono na puno ng halong awa at pangungutya. Kinuha ni Valeria ang isang piraso ng tsekeng may malaking halaga mula sa kanyang mamahaling bag at itinapon ito sa mukha ni Beatrice. Here, 1,000,000. Bayad yan sa mga gabing inalagaan mo si Miguel habang ako ang talagang mahal niya. Consider it a tip. Ang tseke ay dumapo sa pisngi ni Beatrice bago ito nahulog sa putikan ng kanyang gown. Ang hapdi ng pagkakasampal ng papel ay mas masakit pa sa tunay na sampal. Doon, sa harap ng dalawang babaeng tinitingnan siya na parang isang mantsa sa kanilang marangyang mundo, naramdaman ni Beatrice ang huling piraso ng kanyang pagkatao na naglalaho. Ang kanyang lalamunan ay tila nasusunog. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila hinihila ng isang hindi nakikitang kamay. Nais niyang sumigaw, nais niyang lumaban, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang gumaralgal na paghinga. Ang katahimikan ni Beatrice ay hindi tanda ng pagsuko, kundi tanda ng isang malalim na sugat na hindi na kailanman maghihilom sa paraang dati. Tumayo siya ng dahan-dahan, hinayaan niyang mahulog ang tseke sa sahig ng hindi tinitingnan. Sa kanyang mga mata, ang takot ay napalitan ng isang malamig na kawalan. Hindi niyo ako kailangang palayasin, sabi ni Beatrice. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig.
Tila ba galing ito sa isang taong patay na sa loob? Dahil ang mundong ito, ang pamilyang ito, ay hindi karapat-dapat sa kahit isang patak ng luha ko. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng silid, isang pamilyar na boses mula sa labas ng simbahan ang nagpatigil sa kanya. Ang tunog ng ambulansya na paparating at ang sigaw ng kanyang kapitbahay na naghahanap sa kanya. Beatrice! Ang tatay mo! Beatrice, dalian mo! Ang mundo ni Beatrice na kanina lang ay gumuho, ay tila muling nyanig ng isang mas malakas na lindol. Ang huling tanging dahilan ng kanyang pananatili, ang huling liwanag sa kanyang buhay, ay tila unti-unti na ring pinapatay ng tadhana. Wala na ang huling hiningang nag-uugnay sa akin sa mundong ito. Sa isang iglap, tila binura ng langit ang lahat ng dahilan para ako ay manatili. Tumakbo si Beatrice sa kalsada. Ang maruming laylayan ng kanyang gown ay humahampas sa kanyang mga binti. Tila isang mabigat na tanikalang humihila sa kanya pababa. Nang makarating siya sa kanilang munting dampa, hindi ang mainit na yakap ng ama ang sumalubong sa kanya, kundi ang katahimikang mas nakakabingi pa sa hiyaw ng bagyo. Nakita niya ang kanyang ama, si Mang Teodoro, na nakasandal sa kanilang luma at sira-sirang papag. Ang mga mata nito ay dilat, tila may hinahanap na katarungan sa huling sandali ng kanyang buhay. Sa sahig ay nagkalat ang mga gamot na hindi naubos at ang isang liham mula sa pamilya Miguel, isang formal na abiso ng pagpapaalis sa kanila sa lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Ang balita ng naudlot na kasal at ang kalupitan ni Doña Remedios ay tila naging lason na pumatay sa mahinang puso ng matanda. Tay, wag niyo akong iwan. Tay, gising na po. Ang boses ni Beatrice ay isang basag na huni ng ibong nawalan ng pakpak. Niyakap niya ang malamig na katawan ng ama. Ang puting tela ng kanyang damit pangkasal ay dahan-dahang nabubura ng dumi at luha. Walang ingay ng pag-iyak ang lumabas. Tila ba ang lahat ng emosyon ay namatay kasabay ng paghinto ng tibok ng puso ni Mang Teodoro. Kinabukasan, sa ilalim ng isang madilim at umiiyak na langit, inilibing ni Beatrice ang kanyang ama. Walang marangyang kabaong, walang mga bisitang nakasuot ng itim, at walang bulaklak mula sa pamilya Miguel. Ang tanging naroon ay ang tunog ng bawat patak ng ulan na tumatama sa tuyot na lupa at ang matinding sipayo sa dibdib ng nag-iisang naulila. Habang ibinababa ang kabaong, kumuha si Beatrice ng isang dakok ng pulang lupa. Nararamdaman niya ang gaspang nito sa kanyang palad, ang lamig na tila nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Ipinapangako ko, Tay, ang lupang ito na kumuha sa inyo, ang lupang ito rin ang magiging saksi sa muli kong pagbangon. Hindi na nila ako kailanman matatapakang muli. Ang bulong niya na tila isang sumpa. Isinabog niya ang lupa sa ibabaw ng kabaong. Isang huling paalam na puno ng pait at determinasyon. Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, isang estranghero ang nakatayo. Nakaitim itong Amerikana at may hawak na payong. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bawat kilos ni Beatrice. Hindi siya lumapit, hindi siya nagpakilala. Ngunit ang kanyang presensya ay tila isang anino na nagbabantay sa gitna ng trahedya. Pagkatapos ng libing, bit-bit ang isang lumang maleta na naglalaman lamang ng ilang pirasong damit at ang alaala ng kanyang ama. Naglakad si Beatrice patungo sa terminal ng bus. Ang bawat hakbang niya palayo sa San Jose ay tila pagpunit sa isang bahagi ng kanyang puso. Sumakay siya sa huling bus na biyaheng pahilaga. Sa isang lugar na walang nakakakilala sa kanya, sa isang lugar na malayo sa pangungutya ng mga Miguel. Habang umaandar ang sasakyan, sumandal si Beatrice sa bintana. Ang panginginig ng makina ng bus ay tila sumasabay sa panginginig ng kanyang buong pagkatao. Pinanood niya ang unti-unting pagliit ng mga ilaw ng bayan ng San Jose mula sa malayo. Ang mga ilaw na dati ay sumisimbolo ng tahanan, ngayon ay tila mga nanunuya na mga mata sa dilim. Kasabay ng paglaho ng mga ilaw na yon,
Tila tuluyan na ring namatay ang dating Beatrice, ang babaeng marunong magmahal, ang babaeng puno ng pangarap. Ang dilim sa labas ng bintana ay tila naging salamin ng kanyang hinaharap. Saan siya pupunta? Paano siya mabubuhay sa mundong naging napakadamot sa kanya? Ngunit sa kabila ng takot, may isang maliit na apoy na nagsimulang magalab sa kanyang dibdib. Isang apoy na hihintayin ang tamang panahon para sunugin ang lahat ng nagpahirap sa kanya. Pagod na ang aking katawan, ngunit ang aking kaluluwa ay tila mas lalong naghihingalo. Sa bawat hakbang ko sa maputik na daang ito, tila hinihila ako ng lupa pababa, na para bang sinasabi nito na dito na ang aking hantungan. 3 araw nang walang laman ang tiyan ni Beatrice maliban sa tubig na galing sa mga pampublikong gripo. Ang kanyang marangyang gown, na dati ay simbolo ng kanyang mga pangarap, ay isa na ngayong basahan na puno ng putik at dumi ng kalsada. Nang marating niya ang arko na may nakasulat na Hacienda Esperanza, ang kanyang paningin ay nagsimulang maglaro. Ang mga hanay ng mga puno ng kakao ay tila mga higanting anino na sumasayaw sa kanyang harapan. Bumagsak si Beatrice sa harap ng isang malaking gate na gawa sa bakal. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa tuyong lupa ay hindi narinig ng sinuman. Ngunit ang kanyang huling hininga, bago mawalan ng malay, ay isang pagsamo sa langit na huwag na sana siyang magising pa. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi ang madilim na langit ang kanyang nakita, kundi ang isang kisame na gawa sa kawayan at sawali. Ang amoy ng kumukulong lugaw at tuyong dahon ng pandan ay pumasok sa kanyang mga lungas. "Gising ka na pala, bata!" Isang boses ang narinig niya mula sa dilim. Ang boses na yon ay tila tunog ng isang lumang radyo. Paos, matigas, ngunit may dalang kakaibang awtoridad. Lumapit ang isang matandang babae na may mapuputing buhok na nakapusod ng mahigpit. Siya si Lola Iisay. Ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng mga paghihirap, puno ng malalalim na kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang agila. Inilapag niya ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa tabi ni Beatrice. "Wala akong pinapakain ng libre rito. Kung gusto mong manatili, kailangan mong gamitin ang iyong mga kamay," ang diretsahang sabi ng matanda. Ang lupa ay hindi nagbibigay ng biyaya sa mga taong marunong lang umiyak. Sa sumunod na mga araw, ang buhay ni Beatrice ay naging isang siklo ng pagod at sakit ng katawan. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, tinuruan siya ni Lola Aisay kung paano magbungkal ng lupa, kung paano maglinis ng mga damo, at kung paano mag-alaga ng mga munting punla. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malambot at madalas na hinahawakan ni Joyo Miguel, ay nagsimulang magkaroon ng mga paltos. Ang bawat hapdi ng kanyang balat ay tila nagiging pampamanhid sa hapdi ng kanyang puso. Isang gabi, habang nakaupo si Beatrice sa hagdanan ng kubo, tinitigan niya ang kanyang mga palad. Ang mga paltos ay nagsimula ng maging kalyo. Ang dumi ng lupa ay nanuot na sa ilalim ng kanyang mga kuko. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi niya naramdaman ang pagnanais na umiyak. Ang pagod ng kanyang kalamnan ay tila mas masarap pasan kaysa sa bigat ng kanyang alaala. Kinuha ni Lola Isay ang mangkok ng lugaw at iniabot ito sa kanya. Naupo ang matanda sa tabi niya. Dala ang isang maliit na gasera na nagbibigay ng mahinang liwanag sa paligid. Dahan-dahang isinubo ni Beatrice ang lugaw. Ang init nito ay gumulong sa kanyang lalamunan, tila isang mainit na yakap na matagal na niyang hinahanap. Habang nakatingin siya sa kanyang nanginginig at sugatang mga kamay, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng tagumpay. Hindi siya namatay, hindi siya tuluyang nadurog. Narito siya, humihinga at lumalaban. "Salamat po, Lola Isay," ang bulong ni Beatrice, habang ang isang maliit na patak ng luha ay nahulog sa mangkok. Hindi iyon luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat. Tumayo si Lola Isay para pumasok sa loob ng bahay.
Ngunit bago siya makapasok, isang maliit na kahon ang nahulog mula sa kanyang tapis. Mabilis itong pinulot ni Beatrice para iabot sa matanda. Ngunit bago pa man ito makuha ni Lola Isay, nakita ni Beatrice ang isang lumang larawan na nakasilip sa loob ng kahon. Ang larawan ay kupas na. Kulay sepia na ang paligid. Ngunit malinaw pa rin ang mukha ng babaeng nasa loob nito. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Ang babae sa larawan ay may mga matang eksaktong katulad ng sa kanya. Ang hugis ng labi, ang paraan ng pagngiti. Tila ba tinitingnan ni Beatrice ang sarili niyang refleksyon mula sa nakaraan. Nang mapansin ni Lola Isay na nakita ni Beatrice ang larawan, mabilis niya itong kinuha at itinago sa kanyang likuran. Ang kanyang mukha na kanina ay kalmado, ay biglang napuno ng isang misteryosong lungkot. Tumingin ang matanda sa malayo, sa madilim na abot-tanaw ng Hacienda Esperanza, kung saan ang mga puno ay humahampas sa hangin nang walang ingay. "Huwag kang masyadong magtaka, Beatrice," ang sabi ni Lola Isay sa isang boses na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Dito sa mundong ito, ang mga tao ay hidarating at aalis. Sasaktan ka nila, lolokohin ka, at iiwan kang luhaan. Ngunit tandaan mo ito, dito sa bukid ang lupa lang ang hindi kaluluwalhan. Basta't alagaan mo siya, bibigyan ka niya ng buhay na walang sinumang tao ang makakakuha sa iyo. Naiwang tulala si Beatrice habang pinagmamasdan ang matandang pumasok sa loob. Ang mga salita ni Lola Isay ay tila naging isang bagong panunumpa sa kanyang isipan. Kasabay ng pagtilaok ng manok sa malayo, naramdaman ni Beatrice na ang gabi ay hindi pa natatapos at may mas malalim pang lihim ang nakabaon sa lupang kanyang kinatatayuan. Ang 1 taon ay sapat na para palitan ang mga luha ng pawis, ngunit hindi ito sapat para burahin ang peklat ng isang malalim na pagtatraydor. Lumipas ang 12 buwan na tila isang mahabang panaginip para kay Beatrice. Ang sikat ng araw sa Hacienda Esperanza ay naging bahagi na ng kanyang balat, na ngayon ay kulay kape na at tila kumikinang sa ilalim ng init. Wala na ang maputlang dalaga na nakasuot ng gown sa harap ng altar. Ang kaharap ng salamin ngayon ay isang babaeng may matitigas na braso at mga matang puno ng determinasyon. Ang bawat punla ng kakao na kanyang itinatanim ay tila isang bahagi ng kanyang sarili na muling binubuhay mula sa pagkakaaba. Sa kabilang dako, malayo sa amoy ng basang lupa at sariwang hangin, ang mundo ni Joe Miguel sa Maynila ay tila isang marangyang kulungan. Sa loob ng isang mamahaling restaurant sa Makati, ang pagtatamaan ng mga basong kristal ay lumikha ng isang matalim na ingay sa gitna ng kanilang hapunan. Nakasuot si Huaw ng isang mamahaling suit, ngunit ang kanyang mga mata ay tila tuyot at walang buhay. Kabaligtaran ng kislap ng mga diamante na suot ni Valeria sa kanyang harap. "You're drinking too much again, Joao," ang puna ni Valeria. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila ba kinakausap niya ang isang empleyado sa halip na ang kanyang kasintahan. "Kailangan mong maging presentable sa meeting natin bukas sa board. Huwag mong kalimutan na ako ang nag-ayos ng lahat ng credit lines mo." Tiningnan ni Joao ang baso ng scotch na hawak niya. "Hindi ko kailangan ng paalala mo, Valeria. Alam ko kung nasaan ang posisyon ko." Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa labi ni Valeria. "Really? Dahil kung wala ako, malamang ay kasama ka na ng probinsyana, mong ex-fiancé na nagbubungkal ng lupa sa kung saang lupalop. Be grateful, Joao. I saved you from a mediocre life." Hindi sumagot si Joao. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng siyudad na tila mga bituin na walang ningning. Sa tuwing maririnig niya ang pangalan ni Beatrice o anumang bagay na nagpapaalala sa kanyang nakaraan, may isang kakaibang kirot na gumagapang sa kanyang dibdib. Isang uri ng pagsisisi na pilit niyang nilulunod sa alak. Hindi niya maamin sa sarili, ngunit ang kalayaang inaakala niyang makukuha niya kay Valeria
ay isa palang mas masakit na uri ng pagkaalipin. Habang naglalakad sila palabas ng restaurant, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa mukha ni Joao. Sa gitna ng dagsa ng mga tao sa bangketa, bigla siyang napatigil. Ang kanyang puso ay tila lumaktaw ng isang tibok. Sa kabilang panig ng kalsada, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng simpleng bestido, may mahabang buhok na bahagyang tinatangay ng hangin at may dalang mga basket ng prutas. Ang paraan ng pagtayo ng babae, ang anggulo ng kanyang balikat, ito ay eksaktong katulad ni Beatrice. Beatrice? Ang mahinang tawag ni Joao. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa at takot. What are you talking about? Joao, come on. The driver is waiting. Ang inis na sabi ni Valeria habang hinihila ang kanyang braso. Ngunit hindi nakinig si Joao. Binitawan niya ang kamay ni Valeria at tumakbo patawid sa kalsada. Iniinda ang mga busina ng mga sasakyang muntik nang makabangga sa kanya. Beatrice! Beatrice, sandali! Habol-habol niya ang kanyang hininga nang maabot niya ang babae. Hinawakan niya ang balikat nito at pilit na iniharap sa kanya. Ngunit nang lumingon ang babae, isang estrangherong mukha ang tumingin sa kanya nang may pagtataka at takot. Hindi ito si Beatrice. Ang mga mata nito ay walang dalang init na dati niyang nararamdaman. Naiwang nakatayo si Joao sa gitna ng bangketa, hingal na hingal at tila isang baliw sa paningin ng mga dumadaan. Ang anino ng kanyang nakaraan ay tila isang multo na patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Ipinapaalala sa kanya ang bawat bagay na itinapon niya para sa isang buhay na ngayon ay tila abo na lamang. Sa kabilang banda, sa ilalim ng parehong buwan, dahan-dahang hinawakan ni Beatrice ang isang munting mabulok na punla ng kakao na kinalimutan na ng ibang mga magsasaka. Sa loob ng isang taon, matiyaga niya itong inalagaan, binigyan ng tamang tubig at pagmamahal. Ngayong gabi, sa ilalim ng liwanag ng gasera, nakita niya ang unang luntiang dahon na sumibol mula sa tila patay na tangkay. Isang matamis at mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Beatrice. Ang munting punlang ito, tulad niya, ay piniling mabuhay sa kabila ng lahat ng panunuyot. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, narinig niya ang boses ni Lola Isay mula sa loob ng kubo. Tila nakikipag-usap sa isang taong hindi nakikita. Hindi na siya makakatago ng matagal, Beatrice. Ang lupa ay nagsasalita na at ang katarungan ay malapit ng humukay ng sarili nitong daan. Napatayo si Beatrice. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Ano ang ibig sabihin ng matanda? At sino ang tinutukoy niyang hindi na makakatago? Ang lupa ang naglilibing sa ating nakaraan, ngunit ito rin ang nagbibigay buhay sa ating bukas. Sa pinakamalayong sulok ng Hacienda Esperanza, kung saan ang mga puno ng kakao ay mas matatanda pa sa alaala ng mga tao sa bayan, may isang puno na tila kinalimutan na ng panahon. Ang mga sanga nito ay pilipit. Ang mga dahon ay kulay pilak sa ilalim ng sikat ng araw. At ang mga bunga nito ay hindi katulad ng karaniwang kulay kape. Dahan-dahang lumapit si Beatrice. Ang kanyang mga kamay na may mga kalyo na ay hinawakan ang magaspang na balat ng puno. Sa isang iglap, tila naramdaman niya ang tibok ng puso ng lupa sa kanyang mga daliri. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, binuksan niya ang isa sa mga bunga. Ang loob nito ay maputing-maputi, tila mga perlas na nakatago sa loob ng isang kahoy na baul. Kriolyo? Ang bulong ni Beatrice, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Ito ang pinakabihirang uri ng kakao sa mundo. Ang puting ginto na matagal nang inaakalang naglaho na sa rehiyong ito. Sa loob ng sumunod na mga buwan, ang munting kubo ni Lola Isay ay naging isang laboratorio ng mga pangarap. Sa bawat gabi, sa ilalim ng liwanag ng gasera, tinutulungan ni Beatrice ang matanda sa pagpapatuyo at pagluluto ng mga buto. Ang amoy ng tsokolate ay nanunuot
sa bawat sulok ng bahay. Isang amoy na hindi matamis na parang candy, kundi matapang, malalim, at may halong pait ng lupa. Isang hapon, habang nilalasap ni Beatrice ang unang tasanggawa mula sa kanilang ani, naramdaman niya ang isang kakaibang init na gumagapang sa kanyang dibdib. Naalala niya ang huling salita ni Juan Miguel, "Pabigat ka lang sa pangarap ko." Ngumiti si Beatrice ng mapait habang tinitingnan ang maitim na likido sa kanyang tasa. Ang pabigat na tinawag ni Joao ay siya palang may hawak ng susi sa isang kayamanang hindi kayang bilhin ng pera ni Valeria. Hindi siya walang kwenta. Ang kanyang mga kamay na dati ay pilit na itinatago ni Joao dahil sa dumi ng palengke, ay siya palang lilikha ng pinakamahalagang produkto sa buong hasyenda. "Huwag kang masyadong malunod sa tagumpay, Beatrice," ang sabi ni Lola Isay habang nag-aayos ng mga dokumento sa isang lumang kahon na gawa sa nara. "Ang tagumpay ay parang ulan. Kung minsan ay nagbibigay ng buhay, kung minsan ay nagdadala ng baha." Naupo si Beatrice sa tabi ng matanda. "Lola, bakit po ninyo ako tinutulungan ng ganito? Bakit nyo ibinabahagi sa akin ang lihim ng punong yon?" Tumingin si Lola Isay sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa nakaraan. "Dahil ang lupang kinatatayuan mo ngayon, Beatrice, ang hacienda is Esperanza ay hindi lamang basta bukid. Ito ay isang pangako na ninakaw mula sa aking mga kamay maraming dekada na ang nakalilipas, at ang pamilyang kumuha nito ay ang pamilyang sumira sa buhay mo." Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Ang tibok ng kanyang puso ay tila naging mabilis na tambol sa loob ng kanyang dibdib. "Ang mga Miguel," tumango ang matanda ng dahan-dahan. "Ang lupang ito ang tunay na pundasyon ng kanilang yaman. Akala nila ay nabaon na nila ang katotohanan sa ilalim ng mga titulo ng lupa. Ngunit ang lupa ay hindi nakakalimot." Bago pa makapagtanong muli si Beatrice, ang tunog ng isang motorsiklo na humihinto sa labas ng gate ay bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa tuyong dahon ay papalapit sa kanilang kubo. Isang lalaking nakauniporme ng kartero ang tumayo sa pinto. May hawak na isang formal na sobre na may selyo ng korte. "Para kay Lola Isay, mula sa opisina ng rehistro ng lupa," ang sabi ng lalaki. Nang buksan ni Lola Isay ang sobre, isang dokumento ang lumabas. Hindi ito para sa kanila, kundi isang pampublikong abiso ng foreclosure. "Beatrice, basahin mo ito." Ang utos ng matanda sa isang boses na walang emosyon. Kinuha ni Beatrice ang papel at binasa ang bawat salita. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang hacienda ng mga Miguel sa San Jose, ang lupang ipinagmalaki ni Joao na kanyang pamana, ay isinusubasta na dahil sa matinding pagkakautang sa bangko. Ang kayamanang ipinalit ni Joao sa pag-ibig ni Beatrice ay unti-unti nang naglalaho. Tumingin si Beatrice sa bintana, sa abot-tanaw kung saan ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Ang katarungan ba ay talagang dumarating sa paraang hindi natin inaasahan? Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, napansin niya ang isang maliit na detalye sa ibaba ng dokumento. Ang pangalan ng kumpanyang nagpapabili ng utang ng mga Miguel ay hindi pamilyar. Ito ay isang kumpanyang nakabase sa ibang bansa. Ngunit may pirma ng isang taong ang pangalan ay tila isang mitya ng bagong gulo. Paano kung ang pagbagsak ng mga Miguel ay hindi isang aksidente, kundi isang planadong paghihiganti na mas malaki pa sa inaakala niya? Sa gitna ng kumikinang na mga ilaw ng Maynila, ang amoy ng basang lupa ay tila isang estrangherong hindi nararapat. Ngunit ito rin ang nagsilbing korona ng aking tunay na pagkatao. 3 taon. 1,075 araw ng pagbubungkal, pagpupuyat at pagpapagaling. Tumayo si Beatrice sa gitna ng malawak na convention hall para sa Philippine National Agricultural Summit. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Ang suot niyang modernong Filipiniana na gawa sa hinabing hibla ng pinya ay tila isang baluti
na nagpapakita ng kanyang bagsik at ganda. Ang kanyang balat na dati ay maputla, ngayon ay may kulay ng ginto. Isang patunay ng pakikipagbuno sa init ng araw at lamig ng ulan. Sa kabilang dako ng hall, sa VIP section, ang tunog ng mga basong nagtatamaan ay tila mga tinik sa pandinig ni João Miguel. Nakaupo siya sa tabi ni Valeria, ngunit ang kanyang hitsura ay malayo sa dating João na mapagmataas. Ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog at ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang isang kopita ng alak. Ang kanyang kumpanya ay unti-unti nang nilalamon ng utang at ang tanging pag-asa niya ay ang makuha ang atensyon ng mga bagong investor sa summit na ito. Ayusin mo ang mukha mo, Joao. Ang bulong ni Valeria. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na nanunukso. Kailangan nating magmukhang matagumpay para makuha ang kontrata ng cacao supply. Kapag nakuha natin yon, mababayaran natin ang foreclosure sa San Jose. Tumingin si Joao sa stage nang magsimula ang awarding ceremony para sa Most Innovative Agricultural Enterprise. Ang parangal na ito ay ibinibigay sa Hacienda Esperanza para sa muling pagbuhay ng bihirang Criollo Cacao, anunsyo ng MC. Tinatawag namin ang kanilang general manager, ang babaeng tinaguri ang reyna ng cacao, Miss Beatriz Soriano. Ang pangalan ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng hapagkainan ni Joao at Valeria. Sabay silang napalingon sa stage. Ang tunog ng palakpakan ay tila naging malabong ugong sa pandinig ni Joao nang makita niya ang isang babaeng marangal na naglalakad patungo sa mikropono. Hindi siya makapaniwala. Ang Beatriz na iniwan niya sa altar ay isang babaeng basag, isang babaeng pabigat. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay naglalabas ng aura ng kapangyarihan na tila ba ang buong mundo ay nakikinig sa bawat hakbang niya. Matapos ang kanyang maikling talumpati na puno ng lalim at talino, bumaba si Beatriz sa stage. Kailangan niyang dumaan sa hanay ng mga VIP tables para makalabas. Nang malapit na siya sa mesa ni Joao, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanilang tatlo. Ang bango ni Beatriz ay hindi galing sa mga mamahaling Pranses na pabango. Ito ay amoy ng sariwang kakao, amoy ng hangin sa bukid, at amoy ng tagumpay. Ang amoy na ito ay tila sumampal sa mukha ni Valeria, na ang tanging baon ay ang amoy ng artipisyal na rosas at ang lamig ng kanyang pagkatao. Hindi huminto si Beatriz. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Joao. Isang tingin na walang halong galit, kundi isang malamig na kawalan. Tumingin din siya kay Valeria nang may bahagyang ngiti sa labi. Isang ngiti na nagsasabing alam niya ang bawat baho ng kanilang itinatagong yaman. Nang malampasan sila ni Beatriz, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila ba huling hininga ng dangal ni Joao. Hindi na nakatiis ang lalaki. Tumayo si Joao, na itulak ang kanyang upuan na lumikha ng isang mahabang tunog ng pagkaskas sa sahig at humabol sa papalabas na anino ni Beatriz. Beatriz! Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, pangungulila at kahihiyan. Tumigil si Beatriz sa mismong pinto ng hall. Hindi siya lumingon agad. Hinayaan niya ang katahimikan na balutin ng paligid, habang ang bawat mata sa summit ay nakatuon sa kanilang dalawa. Beatriz, ikaw ba yan? Ang dahan-dahang tanong ni Joao nang makalapit siya. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila isang batang nawawala sa dilim. Dahan-dahang humarap si Beatriz. Sa ilalim ng maliliwanag na chandelier, ang kanyang kagandahan ay tila nakakasunog. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang Beatriz na kilala mo ay matagal nang nabaon sa ilalim ng lupang dinuraan mo. João Miguel, ang sabi niya sa isang boses na kasing lalim ng gabi. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng kukuha sa lahat ng inakala mong sayo. Sa likuran ni Joao, nakita ni Beatriz ang mukha ni Valeria na namumutla sa galit at takot.
Napansin ni Beatrice ang isang folder na hawak ni Valeria. Isang folder na may logo ng bangko na nagpo-foreclose sa San Jose. Maghanda na kayo, dagdag ni Beatrice bago tuluyang tumalikod. Dahil ang lupa ay may paraan para bawiin ang lahat ng kinuha ng walang pahintulot. Naiwang nakatayo si Joao sa gitna ng hall habang ang kanyang pangalan ay paulit-ulit na tinatawag ni Valeria nang may galit. Ngunit ang tanging naririnig ni Joao ay ang tibok ng sarili niyang puso na tila nagsasabing huli na ang lahat. Ang katahimikan ng hotel suite ni Beatrice ay tila isang malambot na kumot na nagbibigay ng panandaliang pahinga mula sa ingay ng tagumpay. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintanang salamin, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila na tila mga hiyas na nakakalat sa madilim na telang pelus. Hawak niya ang isang baso ng malamig na tubig. Ang lamig nito ay nanunuot sa kanyang palad, katulad ng lamig na bumabalot sa kanyang puso sa tuwing maaalala ang mukha ni João Miguel. Ang marahas na pagtama ng kamao sa kahoy na pinto ay bumasag sa katahimikan ng silid. Hindi ito ang magalang na katok ng isang hotel staff. Ito ay tunog ng kawalan ng pag-asa. Nang buksan ni Beatrice ang pinto, bumungad sa kanya ang isang João Miguel na tila isang anino na lamang ng dati niyang sarili. Magulo ang kanyang buhok, tabingi ang kurbata, at ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng ulan na nananatili sa kanyang suot na Amerikana. Beatrice, kailangan nating mag-usap. Please. Ang pakiusap ni Joao. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Hindi siya hinayaan ni Beatrice na pumasok. Nanatili siyang nakatayo sa pinto. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng bato. Wala na tayong dapat pag-usapan, Joao. Tapos na ang lahat, 3 taon na ang nakalilipas. Hindi mo naiintindihan. Pinilit lang ako ni Mama. Baon kami sa utang noon, Beatrice. Si Valeria lang ang tanging paraan para hindi kami mabulid sa kalsada. Ang mabilis na depensa ni Joao, ang kanyang mga mata, ay pilit na naghahanap ng awa sa mga mata ng babaeng dati niyang minahal. Ginawa ko lang yon para sa kinabukasan natin. Akala ko, makakabalik ako sa iyo kapag maayos na ang lahat. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Beatrice. Para sa atin? O para sa iyong sarili, Joao? Pinili mo ang madaling daan. Pinili mo ang pera kaysa sa dangal. At ang masakit, ginamit mo pa ang pangalan ko para bigyan ng katwiran ang iyong kaduwagan. Beatrice, mahal pa rin kita. Nakita mo naman kanina. 'Di ba? Hindi ako masaya sa piling niya. Akmang hahawakan ni Joao ang kamay ni Beatrice, ngunit mabilis na umiwas ang dalaga. Ang pag-ibig na walang katapatan ay parang isang bulok na buto. Joao, gaano mo man ito alagaan, hindi ito kailanman tutubo. Ang malamig na sagot ni Beatrice. Ang usapan ay naudlot ng marinig, ang tunog ng mabilis na paglakad ng mga takong sa hallway. Si Valeria, na tila isang nagngangalit na tigre, ay sumulpot sa likuran ni Joao. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa selos at puot. I knew it! Sinasabi ko na nga ba at dito ka pupunta sa basura mong ex? Ang hiyaw ni Valeria. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang matalim na huni na bumasag sa dignidad ng hallway. Mabilis niyang itinulak si Joao at hinarap si Beatrice. Ano, Beatrice? Ngayong may pera ka na, akala mo ba mabibili mo na pati ang lalaki ko? You're still just a dirt poor girl from San Jose playing dress-up. Hindi na tinag si Beatrice. Tiningnan niya ang dalawa ng may halong pandidiri. Valeria, hinding-hindi ko gugustuhing bilhin ang isang bagay na itinapon ko na sa basurahan. Kunin mo na siya. Bagay kayo. Isang traidor at isang mang-aagaw. How dare you? Itinaas ni Valeria ang kanyang kamay para sampalin si Beatrice, ngunit mabilis itong nasalo ng dalaga. Ang higpit ng pagkakahawak ni Beatrice sa braso ni Valeria ay nagdulot ng bahagyang pagdaing ng huli. Tapos na ang panahong ako ang tumatanggap ng mga sampal niyo. Ang bulong ni Beatrice, ang kanyang boses ay puno ng bagsik. Security.
Mabilis na dumating ang 2 gwardiya ng hotel. Sa harap ng mga empleyado at ilang panauhing nakasilip sa kanilang mga pinto, kinaladkad ng mga gwardiya sina Joao at Valeria patungo sa elevator. Ang eksenang yon ay tila isang huling hininga ng kahihiyan para sa pamilyang dati ay tinitingala sa San Jose. Nang sumara ang pinto ng suite, lumakad si Beatrice patungo sa malaking salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang kudaw na nakaluhod sa altar. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng nahanap na ang sariling lakas sa gitna ng pagkakalugmok. Samantala, sa loob ng elevator, sa gitna ng kanilang pag-aaway, may isang dokumentong nalaglag mula sa folder ni Valeria. Mabilis itong pinulot ni Joao. Ang kanyang paningin ay nagdilim nang mabasa ang nakasulat sa loob. Ang lahat ng ari-arian na inakala ni Joao na nasa pangalan pa niya, ang hasyenda, ang bahay, at ang huling natitirang pera ng pamilya Miguel ay naisalin na pala sa pangalan ni Valeria. 3 buwan na ang nakalilipas sa pamamagitan ng isang palsipikadong pirma na siya rin mismo ang pumirma nang lasing siya. Valeria, ano ito? Ang gumaralgal na tanong ni Joao. Isang malamig at demonyong tawa ang tanging sagot ni Valeria habang bumubukas ang pinto ng elevator sa lobby. Ngayon, Joao Miguel, tunay ka na ngang pulubi. Lumabas kayo sa pamamahay ko. Hindi basurahan ang mansyong ito para sa mga taong wala ng silbi at wala ng pera. Ang boses ni Valeria ay mas matalas pa sa hanging dala ng paparating na bagyo. Sa labas ng gate ng mansyon na dati ay pag-aari ng mga Miguel, nakatayo si Joao Miguel habang pasan-pasan ang kanyang ina na si Doña Remedios. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malalaki. Tumatama sa semento ng may matinding bagsik. Tila ba nakikidalamhati ang langit sa huling hininga ng kanilang dangal. Ang mga maleta nilang itinapon ng mga gwardiya ay bumagsak sa putikan. Ang mga mamahaling gamit ay nadumihan at nawalan ng ningning sa isang iglap. Valeria, parang awa mo na. May sakit ang nanay ko. Kahit sa guest house lang muna kami hanggang sa makahanap ako ng matitirhan. Ang pagsamo ni Joao, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Isang mapait na tawa ang isinagot ni Valeria bago nito tuluyang isara ang malaking gate na bakal. Ang tunog ng paglock ng gate ay tila hudyat ng katapusan ng mundo para kay Joao. Naiwan silang mag-ina sa kalsada, sa ilalim ng dilim at basang kapaligiran. Isang eksenang muling bumuhay sa alaala ni Joao noong gabing pinalayas nila si Beatrice sa San Jose. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagpapalasap ng sariling lason. Lumipas ang ilang linggo. Ang maringal na Joao Miguel ay isa na ngayong kargador sa isang malaking palengke sa gilid ng Maynila. Ang bawat sako ng bigas na kanyang pinapasan ay tila bigat ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang mga balikat ay namamaga. Ang kanyang mga braso ay puno ng mga gasgas. At ang bawat hakbang niya sa maputik na sahig ng palengke ay isang pakikipagbuno sa gutom at pagod. Isang gabi, naupo si Joao sa isang sulok ng kanilang maliit na silid sa isang barong-barong. Hawak niya ang isang piraso ng tuyong tinapay na binili niya mula sa kanyang kakarampot na kita. Sa tabi niya, si Doña Remedios ay nanginginig sa ilalim ng isang manipis at butas-butas na kumot. Ang bawat ubo nito ay tila isang kutsilyo na sumasaksak sa puso ni Joao. Dahan-dahang isinubo ni Joao ang tinapay. Ang bawat nguya niya ay tila may kasamang pait. Sa mga sandaling iyon, biglang bumalik sa kanyang gunita ang imahe ni Beatrice sa kusina ng kanilang lumang bahay. Naalala niya ang amoy ng mainit na sinigang na inihahanda nito sa tuwing uuwi siyang pagod mula sa opisina. Naalala niya ang lambot ng mga kamay ni Beatrice habang minamasahe ang kanyang mga balikat. Anong ginawa ko? Ang bulong ni Joao sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata
ay nagsimulang mangilid ng luha na pilit niyang pinipigilan. Itinapon ko ang ginto para sa isang pirasong basag na kristal. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi na nanunuot sa kanyang mga buto. Ngayon niya lang tunay na naintindihan ang hirap na dinanas ni Beatrice nang talikuran niya ito. Ang bawat gutom, ang bawat hapdi ng katawan, at ang bawat pangungutya ng ibang tao. Lahat ng ito ay naranasan ni Beatrice dahil sa kanya. Isang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Isang social worker mula sa isang lokal na foundation ang nakatayo roon. Mr. Miguel, ito po ang mga gamot para sa inyong ina at ilang supply ng pagkain. Galing po ito sa isang anonymous donor na sumusuporta sa aming programa para sa mga pamilyang nangangailangan, ang sabi ng babae habang iniaabot ang isang supot. Salamat po. Sino po ang nagbigay nito? Ang tanong ni Joao. Hindi po namin pwedeng sabihin, ngunit ang sabi lang po niya ay gamitin ninyo ito para makapagsimula muli. Ang sagot ng babae bago umalis. Sa loob ng supot, nakita ni Joao ang isang maliit na sobre. Nang buksan niya ito, walang sulat sa loob, tanging isang maliit na tuyong dahon ng kakao. Ang tibok ng puso ni Joao ay tila tumigil. Ang dahong yon ay tila isang mensahe mula sa isang mundong akala niya ay hindi na niya kailanman muling mahahawakan. Kinuha niya ang kanyang lumang pitaka at inilabas ang isang kupas na larawan ni Beatrice na palihim niyang itinago sa loob ng 3 taon. Tiningnan niya ang payapang mukha ng dalaga. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong alam niyang maaaring magdala sa kanya sa mas matinding kahihiyan. Ngunit ito na lang ang tanging paraan para huminga ang kanyang kaluluwa. Tayong dalawa, Nay. Babalik tayo sa lupa kung saan nagsimula ang lahat. Ang bulong ni Joao kay Doña Remedios na tila mahimbing nang natutulog. Sa susunod na araw, bit-bit ang kaunting gamit at ang kanyang may sakit na ina. Nagsimulang maglakad si Joao patungo sa terminal ng bus. Ang kanyang destinasyon ay hindi na ang mga mansyon ng Maynila, kundi ang malawak at luntiang bukirin ng Hacienda Esperanza. Ang bawat hakbang niya ay puno ng takot. Takot na baka hindi siya tanggapin. Takot na baka huli na ang lahat. Ngunit sa gitna ng init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang likuran, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Handa na ba siyang harapin ang babaeng winasak niya? Hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong wala nang natitira, kundi ang kanyang huling piraso ng katotohanan. Ang bawat butil ng pawis na pumapatak sa lupang ito ay isang bayad sa mga luhang pilit kong kinalimutan. Ngunit ang amoy ng dumi at hirap ay tila naging pabango ng aking paniningil. Nakatayo si Beatrice sa balkonahe ng malaking bahay sa Hacienda Esperanza. Pinagmamasdan ang bukana ng malaking gate. Ang sikat ng araw ay tila nagniningas, nagbibigay ng nakakapanghinang init sa buong paligid. Sa malayo, isang lalaking tila kinalimutan na ng sibilisasyon ang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Tila ba bawat pag-angat ng kanyang paa ay isang pakikipaglaban sa grabidad ng kanyang sariling kasalanan. Bit-bit ni Joao Miguel ang kanyang may sakit na ina sa isang lumang kariton na itinutulak niya ng may panginginig sa braso. Ang dating makinis at mapuputing balat ng pamilya Miguel ay sunog na sa araw, puno ng alikabok at balot ng kawalan ng pag-asa. Nang marating nila ang harap ng gate, hindi tumayo si Joao ng tuwid. Sa halip, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa maputik na bahagi ng daan. Beatrice, parang awa mo na. Ang paos na sigaw ni Joao, ang kanyang boses ay tila gasgas na semento. Hindi para sa akin, para sa nanay ko. Bigyan mo ako ng kahit anong trabaho. Kahit maging aso mo sa bukid, tatanggapin ko. Bumaba si Beatrice mula sa balkonahe. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na yari sa balat ay lumilikha ng isang marangal at matigas na ritmo sa sementadong daan. Tumigil siya ilang metro ang layo kay Joao.
Ang anino ni Beatrice ay tumatama sa mukha ng lalaki. Tila isang madilim na paalala ng kapangyarihang hawak na ngayon ng babaeng dati niyang hinamak. Dito sa Hacienda Esperanza, walang puwang ang mga taong ang tanging alam ay sumira ng pangako. Ang malamig na sagot ni Beatrice. Tiningnan niya ang nanghihinang si Doña Remedios sa kariton. May isang bahagi ng kanyang puso na gustong maawa, ngunit ang alaala ng kanyang amang namatay na dilat ang mga mata ay mabilis na pumatay sa emosyong yon. Gagawin ko ang lahat, Beatrice. Kahit ang pinakamaruming trabaho. Muling pagsamo ni Joao, ang kanyang noo ay nakadikit na sa lupa. Sige, sabi ni Beatrice pagkatapos ng isang mahabang katahimikan. Doon ka sa likod ng mga kulungan ng baka. Linisin mo ang lahat ng dumi at buhatin mo ang mga sako ng pataba patungo sa bundok. Kung hindi mo matapos bago lumubog ang araw, wala kayong pagkain ng ina mo. Ang sumunod na mga oras ay naging isang impyerno para kay Joao. Siya, na dati ay hindi man lang marunong humawak ng walis, ay abala ngayon sa pag-aalis ng mababaho at malalagkit na dumi ng mga hayop. Ang amoy ay nanunuot sa kanyang ilong, sa kanyang buhok, at sa kanyang kaluluwa. Ang mga dating kasamahan niya sa San Jose na ngayon ay mga manggagawa na ni Beatrice ay naglalakad sa paligid niya. May halong tawa at pangungutya ang kanilang mga boses. Tingnan niyo ang dating Don. Mas mabaho pa siya sa baka ngayon. Ang narinig ni Joao mula sa isang grupo ng mga magsasaka. Ang tunog ng kanilang tawanan ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran, ngunit nanatiling nakayuko si Joao. Tinanggap niya ang bawat sipa ng salita bilang bahagi ng kanyang pagbabayad puri. Mula sa malayo, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga, nakatayo si Beatrice. Hawak niya ang isang baso ng malamig na tubig. Ang namumuong hamog sa labas ng baso ay tumutulo sa kanyang mga daliri. Pinapanood niya ang paghihirap ni Joao. Ang bawat pagbuhat ng lalaki sa mabigat na sako, ang bawat pagkadapa nito sa putikan, dapat sana ay nagbibigay ito sa kanya ng kasiyahan. Ngunit sa halip na ligaya, ang nararamdaman ni Beatrice ay isang malalim at nakakabinging pagkapagod. Nang sumapit ang gabi, ang katahimikan ng hasyenda ay nabalot ng isang kakaibang tensyon. Habang nagpapahinga si Beatrice sa kanyang silid, ang amoy ng usok ay nagsimulang pumasok sa kanyang bintana. Hindi ito amoy ng nagsusunog ng tuyong dahon. Ito ay amoy ng kemikal, amoy ng sunog na goma, at amoy ng panganib. Mabilis siyang tumakbo sa bintana at doon niya nakita ang isang kulay kahel na liwanag na unti-unting lumalaki sa direksyon ng bodega kung saan nakaimbak ang lahat ng kanilang pinakamahalagang Criollo cacao. Ang liwanag ng apoy ay tila isang nagngangalit na hayop na nagnanais lumamon ng lahat ng pinaghirapan niya. Sunog ang bodega. Nasusunog ang bodega. Ang sigaw ng isang tauhan na bumasag sa katahimikan ng gabi. Sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang nakitang tumatakbo papalayo sa kabilang bakod. Isang aninong pamilyar ang hugis, may dalang galit na hindi matatapos sa isang simpleng foreclosure, si Valeria. Ngunit ang mas ikinagulat ni Beatrice ay ang makitang isang lalaki ang humihiwalay sa grupo ng mga natatarantang bombero. Kahit na pagod na ang kanyang katawan at puno ng dumi, si Juan Miguel ay mabilis na tumatakbo patungo sa naglalagablab na gusali. Tila wala siyang pakialam kung lalamunin man siya ng apoy. Basta't mailigtas ang tanging bagay na nagbibigay halaga sa buhay ni Beatrice. Hayaan mo na akong mamatay dito, Beatrice. At least, sa huling pagkakataon, may silbi ako sa buhay mo. Ang hiyaw ni Juan Miguel ay tila bumasag sa nakakangilong tunog ng naglalagablab na apoy. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Beatrice. Gamit ang isang basang sako na itinakip sa kanyang ulo, mabilis siyang sumugod sa loob ng nagbabagang bodega. Ang init na ibinubuga ng gusali ay tila isang higanting bibig na handang lamunin ang sinumang mangahas na pumasok.
Napatitig si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sindak. Ilang oras lang ang nakalilipas, pinanood niya ang lalaking ito na naglilinis ng dumi ng hayop sa ilalim ng init ng araw bilang parusa. Ngayon, pinapanood niya itong itaya ang sariling buhay para sa mga buto ng kakao na nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Ang mabalasik na orange na liwanag ng apoy ay nagpapaalab sa bawat hibla ng kanyang gown na suot, habang ang anino ni Joao ay naglaho na sa loob ng makapal at itim na usok. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Naramdaman ni Beatrice ang hapdi sa kanyang lalamunan dahil sa init ng hangin, at ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig. Hindi niya magawang huminga ng maayos. Sa bawat segundo na lumilipas, ang bawat tunog ng pagbagsak ng mga kahoy na haligi sa loob ng bodega ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. "Miguel, lumabas ka na riyan. Huwag kang magpapakamatay." Ang sigaw ni Beatrice, ngunit ang kanyang boses ay tila nilalamon lamang ng dagundong ng apoy. Makalipas ang ilang minutong tila habambuhay, isang anino ang gumapang palabas mula sa nagbabagang pinto. Si Juan Miguel, na puno ng uling ang muka at may mga sunog sa braso, ay hila-hila ang isang maliit na bakal na baul, ang lalagyan ng mga piniling buto ng Kriolyo na siyang puso ng Hacienda Esperanza. Sa kabila ng matinding hapdi ng kanyang balat, hindi binitiwan ni Joao ang baul hanggang sa marating niya ang paanan ni Beatrice. Bumagsak si Joao sa damuhan, ang kanyang paghinga ay tila isang gasgas na lagari. Ang amoy ng sunog na balat at tela ay humalo sa amoy ng basa at umuusok na lupa. Mabilis na lumuhod si Beatrice sa tabi niya. Nakita niya ang matitinding paso sa balikat at braso ng lalaki. Ang kanyang suot na kamiseta ay halos dumikit na sa kanyang laman. "Bakit mo ginawa yon? Bakit ka bumalik sa loob?" Ang tanong ni Beatrice. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding pag-aalala. Dahan-dahang iminulat ni Joao ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa usok at sakit. Dahil ito lang ang tanging bagay na hindi ko pwedeng hayaang mawala sa iyo muli. Nawala na ang lahat sa atin noon. Beatrice, wag na pati ang pangarap mo ngayon. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga bombero ay patuloy na binubuhusan ng tubig ang natitirang uling, dahan-dahang hinawakan ni Beatrice ang nanginginig na kamay ni Joao. Ang init ng balat ng lalaki ay nanunuot sa kanyang palad, isang masakit na paalala ng sakripisyong ginawa nito. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila panandali ang natakpan ng matinding takot na baka mawala ang lalaking nasa harap niya. Dinala si Jose sa ospital ng bayan. Habang nakaupo si Beatrice sa tabi ng kanyang kama, sa ilalim ng malamig at puting liwanag ng silid, pinagmamasdan niya ang bawat mahinang pag-angat ng dibdib ni Joao. Ang bawat aparato na tumutunog sa paligid ay tila nagpapaalala sa kanya kung gaano kanipis ang hangganan ng buhay at kamatayan. Kinuha niya ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang noo ni Joao na wala pang benda. Ang kanyang mga galaw ay puno ng ingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang lalaking dati ay itinuring niyang kasing tigas ng bato. Isang patak ng luha ang hindi niya napigilang mahulog sa kamay ni Joao. Sa labas ng silid, ang mga pulis ay naghihintay para sa kanyang pahayag. Ang nakuhang ebidensya mula sa sunog, isang lighters na may nakaukit na inisyal na V, ay malinaw na itinuturo ang salarin. Ngunit sa loob ng silid na yon, ang tanging mahalaga kay Beatrice ay ang katotohanang masakit tanggapin. Paano niya magagawang panatilihin ang kanyang galit kung ang taong sumira sa kanyang puso ay siya ring handang mamatay para lang mabuo muli ang kanyang mga pangarap? Ang katarungan ba ay matatagpuan sa pagpaparusa o sa pagkilala sa isang pusong pilit na bumabangon mula sa sarili nitong abo? Ang
katotohanan ay parang isang ugat na nakabaon sa ilalim ng lupa. Gaano mo man ito pilitin na itago, darating ang panahon na sisibol ito upang wasakin ang sementong nagkukulong sa kanya. Sa ilalim ng malungkot na liwanag ng isang gasera sa Hacienda Esperanza, iniabot ni Lola Isay ang isang lumang kwaderno kay Beatriz. Ang mga pahina nito ay nanilaw na sa panahon at ang amoy ng luma at tuyong papel ay humalos sa malamig na hangin ng gabi. Ito ang talaarawan ni Mang Teodoro, ang yumaong ama ni Beatriz. Basahin mo ang huling mga pahina, Beatriz. Doon mo malalaman kung bakit kailanman ay hindi naging utang ang pag-alis ninyo sa San Jose. Ang mahinang sabi ni Lola Iisay, ang kanyang boses ay tila isang malungkot na daloy ng tubig. Dahan-dahang binuklat ni Beatriz ang kwaderno. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay nanginginig. Tila ba isinulat ito sa gitna ng matinding takot at panghihina. Habang binabasa ang bawat salita, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang higanting kamay. Natuklasan niya ang isang masakit na katotohanan. Hindi kailanman nagkaroon ng utang ang kanyang ama kay Doña Remedios. Ang lahat ng dokumento ng pagkakautang na ginamit upang hiyain sila at itaboy ay gawa-gawa lamang nina Doña Remedios at Valeria. Pinilit nilang pirmahan ng matanda ang mga palsipikadong papel habang ito ay nalilito sa gamot. Upang magkaroon ng dahilan, si Joao na iwan si Beatriz at makuha ang basbas ng mga investor na pabor kay Valeria. Ang galit na naramdaman ni Beatriz ay hindi na lamang para sa kanyang sarili. Ito ay isang nagngangalit na apoy para sa kanyang amang namatay na may bitbit na kahihiyang, hindi naman sa kanya. Dinala ni Beatriz ang kwaderno at ang mga palsipikadong dokumento patungo sa silid kung saan nagpapahinga ang nanghihinang si Doña Remedios. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mabigat na paghinga ng matanda ang sumalubong sa kanya. Hindi na nag-atubili si Beatriz. Inilapag niya ang talaarawan sa ibabaw ng kumot ng matanda. Alam ko na ang lahat, Doña Remedios. Ang boses ni Beatriz ay malamig, walang emosyon. Tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang hukay. Pinatay niyo ang dangal ng tatay ko para lamang sa inyong ambisyon. Ginawa niyo kaming mga pulubi sa sarili naming bayan gamit ang mga kasinungalingang ito. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Remedios habang tinitingnan ang mga papel. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamalaki, ay ngayon ay puno ng takot at matinding kahihiyan. Ginawa ko lang yon para sa pangalan ng mga Miguel, para hindi kami mawalan ng lahat, Beatriz. Ang gumaralgal na pag-amin ng matanda. Kumuha si Beatriz ng isang metal na planggana at isang mitya ng apoy. Sa harap ng nanlilisik na mga mata ni Doña Remedios, dahan-dahang sinilaban ni Beatriz ang mga palsipikadong dokumento. Ang tunog ng paglamon ng apoy sa papel ay tila isang awit ng katarungan sa pandinig ni Beatriz. Ang mga abo ay lumipad sa loob ng silid, tila mga itim na paru-paro ng nakaraan na sa wakas ay pinalaya na. Ang mga papel na ito ang pumatay sa tatay ko. Ang bulong ni Beatriz habang pinapanood ang huling bahagi ng dokumento na maging abo. Ngunit ang inyong budhi ang magiging kabaong ninyo habang buhay. Iniwan ni Beatriz ang matanda na humihikbi sa dilim. Naglakad siya palabas ng bahay patungo sa kadiliman ng mga puno ng kakao. Naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan, isang paghilom na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng isang kakaibang tunog. Ang tunog ng pag-atras ng isang bakal na bahagi ng baril. Mula sa anino ng isang malaking puno, lumabas si Valeria. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Hawak niya ang isang maliit na baril at ang dulo nito ay direktang nakaturo sa dibdib ni Beatriz. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa bakal ng baril, nagbibigay ng isang nakakangilong kislap sa gitna ng kadiliman. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Beatriz? Ang boses ni Valeria ay puno ng baliw na tawa. Wala na akong pera, wala na akong dangal, at lahat ng yon
ay dahil sa'yo. Kung hindi ako magkakaroon ng Hacienda Esperanza, walang sino man ang magkakaroon nito, pati na ang buhay mo. Napatigil si Beatrice. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa kanyang lalamunan. Ang katahimikan ng paligid ay naging nakakabingi. Tila ba ang buong mundo ay naghihintay sa huling hatol ng isang desperadong babae. Ang lamig ng bakal na nakatutok sa aking dibdib ay hindi maikukumpara sa lamig ng pusong nasa harap ko ngayon. Sa ilalim ng madilim na langit ng Hacienda Esperanza, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang maputlang sinag ng buwan na tumatama sa nanginginig na mga kamay ni Valeria. Ang bawat paghinga ni Beatrice ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan. Nararamdaman niya ang matalim na hangin na humahampas sa kanyang mukha, dala ang amoy ng usok mula sa nasunog na bodega at ang amoy ng pulbura na tila nagbabadya ng katapusan. Iyon lang ba ang kaya mong gawin, Valeria? Ang pumatay dahil hindi mo makuha ang gusto mo sa paraang marangal? Ang boses ni Beatrice ay matatag, kahit na ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Tingnan mo ang sarili mo. Nawala ang lahat sa iyo dahil sa sarili mong kasakiman, hindi dahil sa akin. Tumahimik ka. You ruined everything. Ang hiyaw ni Valeria ay tila isang baliw na huni ng ibon sa gitna ng gabi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang labi ay nanginginig sa galit. Dapat ay nabulok ka na lang sa San Jose. Dapat ay hinayaan mo na lang na kunin ko ang lahat. Ngayon, walang matitira. Kahit ikaw, dahan-dahang hinila ni Valeria ang mitya ng baril. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan sa loob ng tahimik na gabi ay tila isang hatol ng bitay. Pumikit si Beatrice. Inihahanda ang sarili sa anumang darating. Habang ang mga alaala ng kanyang ama ay mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Ngunit bago pa man madiinan ni Valeria ang gatilyo, isang anino ang mabilis na lumabas mula sa gilid ng mga puno ng kakao. Si Joao Miguel, nabalot pa ng mga benda ang braso at balikat, ay sumugod ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng hapdi, ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay mas matindi pa sa sakit ng kanyang mga sunog sa balat. Isang matalim na tunog ng pagputok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng buong hacienda. Kasabay nito, ang pagbagsak ng dalawang katawan sa tuyong lupa. Naramdaman ni Beatrice ang isang malakas na tulak na nagpabagsak sa kanya sa damuhan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Juan Miguel na nakadapa sa kanyang harapan. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing kalasag laban sa panganib. Ang amoy ng pulbura ay nanunuot sa hangin at ang katahimikang sumunod ay mas nakakabingi pa sa putok ng baril. Miguel! Ang sigaw ni Beatrice ay puno ng pait at takot. Dahan-dahang bumangon si Joao. Ang kanyang mukha ay namumutla, ngunit may bahagyang nangiti sa mga labi. Ang bala ay dumaplis lamang sa kanyang balikat, sapat na para magdulot ng bagong dugo na pumatak sa kanyang puting benda. Ngunit hindi sapat para pigilan siya. Mabilis niyang nakuha ang baril mula sa kamay ni Valeria na ngayon ay nakalugmok na sa lupa. Tulala at tila tuluyan nang nawala sa sariling kaisipan. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umugong mula sa malayo, papalapit ng papalapit, habang ang mga ilaw na asul at pula ay nagsimulang gumuhit sa mga dahon ng puno. Ang mga tauhan ng hacienda ay mabilis na dumating, dala ang mga sulo na nagbigay ng maliwanag na tapos sa madilim na tagpong iyon. Dalhin niyo na siya. Ang mahinang utos ni Beatrice sa mga awtoridad habang pinapanood niyang posasan si Valeria. Ang babaeng dati ay tinitingala dahil sa yaman ay kinakaladkad na ngayon sa putikan. Ang kanyang mga hiyaw ng pagsisisi ay unti-unting naglalaho sa dilim ng gabi. Nanatiling nakatayo si Beatrice, pinagmamasdan ang bawat patak ng dugo ni Juan Miguel na tumatama sa lupang kanyang pinaghirapan. Lumapit ang lalaki sa kanya. Ang bawat galaw ay puno ng hirap at pagsisisi. Kahit mamatay ako, Beatrice,
Basta ligtas ka. Ang mahinang bulong ni Joao, ang kanyang boses, ay tila isang huling hininga ng katapatan. Ito na lang ang tanging paraan para mabayaran ko ang lahat ng ninakaw ko sa iyo, ang dangal mo, ang pamilya mo, at ang puso mo. Tinitigan siya ni Beatrice. Sa ilalim ng liwanag ng mga sulo, nakita niya ang isang Juan Miguel na malayo sa lalaking nang iwan sa kanya sa altar. Ang lalaking ito ay wasak, sugatan, at tila nahanap na ang kanyang kaluluwa sa gitna ng paghihirap. Ngunit sa kabila ng lahat, ang hapdi ng nakaraan ay hindi basta-basta mapapawi ng isang sandali ng kabayanihan. Salamat, Miguel, ang sabi ni Beatrice. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pader na hindi kayang tibagin. Iniligtas mo ang buhay ko, pero ang buhay na iniligtas mo ay hindi na ang buhay na bahagi ka. Tumalikod si Beatrice at nagsimulang maglakad patungo sa malaking bahay. Iniwan si Joey Miguel na nakatayo sa gitna ng malawak na taniman ng kakao. Ang bawat hakbang ni Beatrice ay puno ng dignidad, habang ang anino ng lalaking minsan ay naging mundo niya ay unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Naiwang mag-isa si Joao sa ilalim ng malamig na buwan, tinitingnan ang kanyang sariling mga kamay na puno ng dumi at dugo. Alam niya sa kanyang sarili na ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tanong ay nananatili. May puwang pa ba para sa isang taong ang tanging dala ay ang alaala ng sarili niyang pagtatraidor? Ang sikat ng umaga sa Hacienda Esperanza ay tila isang malambot na haplos na nagpapagaling sa bawat sugat ng lupang sinunog ng puot. 3 buwan na ang lumipas mula nang madakip si Valeria at magising ang katotohanan sa puso ng lahat. Ang mga puno ng kakao ay muling naglalabas ng mga luntiang dahon. Tila ba nakikidalamhati sila sa katahimikan at nakikigalak sa bagong simula. Sa loob ng isang maliit na silid sa klinika ng hacienda, dahan-dahang tinanggal ng nurse ang mga benda sa balikat ni João Miguel. Ang mga peklat ay naroon pa rin, mapula, magaspang, at magsisilbing permanenteng marka ng kanyang sakripisyo. Ngunit para kay Joao, ang mga peklat na ito ang pinakamahalagang pag-aari niya. Ang mga ito ang nagpapaalala sa kanya na sa wakas ay may ginawa siyang tama. Pumasok si Beatrice sa silid, dala ang isang baso ng sariwang gatas at ilang piraso ng tinapay. Huminto siya sa pintuan, pinagmamasdan ng lalaking dati ay tiningnan niya ng may labis na pait. Ngunit ngayon ay tinitingnan niya ng may malalim na pag-unawa. Aalis ka na ba talaga, Miguel? Ang mahinang tanong ni Beatrice. Ang kanyang boses ay walang halong galit, tila isang mahinahong simoy ng hangin. Tumango si Joao habang isinusuot ang kanyang simpleng kamiseta. Kailangan, Beatrice. Ang pananatili ko rito ay baka maging hadlang lang sa tuluyang paghilom. Hilom ng puso mo. Pupunta ako sa isang foundation sa probinsya ng aking ama. Doon, tutulong ako sa mga magsasaka. Sisimulan ko ang buhay na dapat ay matagal ko nang pinili. Naupo si Beatrice sa dulo ng kama. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakasakal. Ito ay isang katahimikang puno ng paggalang sa mga pangarap na hindi na muling magtatagpo. Salamat sa lahat, Miguel, sa pagliligtas sa akin at sa pagliligtas sa hacienda, ang sabi ni Beatrice. Pinapatawad na kita. Hindi dahil sa gusto kong bumalik tayo sa dati, kundi dahil gusto kong maging malaya na ako sa galit na kumukulong sa akin. Isang malungkot ngunit payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Joao. Iyon lang ang tanging hiling ko, Beatrice. Ang makita kang malaya. Nang hapon ding iyon, bitbit ang isang maliit na bag, naglakad si João Miguel patungo sa terminal. Hindi siya lumingon ng lumingon. Alam niyang ang bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang patungo sa sarili niyang katarungan. Sa likuran niya, naiwan ang Hacienda Esperanza na patuloy na yumayabong sa ilalim ng pamumuno ng isang babaeng hindi na kailanman muling paaapi. Lumipas ang mga linggo.
Ang Hacienda Esperanza ay hindi na lamang basta isang taniman ng kakao. Ito ay naging isang silungan para sa mga kababaihan sa San Jose na dumanas din ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Nagtayo si Beatrice ng isang training center kung saan tinuturuan niya ang mga ito ng sining ng paggawa ng tsokolate at ang halaga ng pagtayo sa sariling mga paa. Isang hapon, habang kasama ni Beatrice si Lola Aisay sa veranda, pinagmamasdan nila ang mga bata na nagtatakbuhan sa malawak na damuhan. Ang tunog ng kanilang tawanan ay tila isang banal na musika na bumabalot sa buong hacienda. Nahanap mo na ba ang kapayapaang hinahanap mo, Beatrice? Ang tanong ni Lola Isay habang dahan-dahang humihigop ng mainit na tsokolate. Tumingin si Beatrice sa kanyang mga kamay. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang lumang pilak na singsing, ang huling simbolo ng kanyang masakit na nakaraan sa piling ni Joao. Dahan-dahan niyang kinuha ang singsing at inilagay ito sa loob ng isang kahon ng mga alaala na hindi na niya kailanman muling bubuksan. Opo, Lola, ang sagot ni Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Nalaman ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang naghihirap ang mga nanakit sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbangon mo mula sa putikan nang hindi nawawala ang kabutihan ng iyong puso. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon. Ang tunog ng paglapat ng takip ay tila huling tuldok sa isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng pait. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Beatrice ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Wala na ang bigat ng galit, wala na ang hapdi ng pagtatraidor. Ang tanging natitira ay ang bango ng lupang basa ng ulan at ang pag-asa ng isang bukas na siya na ang may hawak ng panulat. Ang pinakamagandang ani ng lupa ay hindi ang bunga na pinitas mula sa mga sanga, kundi ang pag-asa na muling sumibol sa isang pusong inakalang tuyot na. 2 taon ang mabilis na lumipas mula nang huling humakbang si João Miguel palabas ng Hacienda Esperanza. Ang hacienda ay hindi na lamang isang lupain ng kakao. Ito ay naging isang buhay na monumento ng pagtatagumpay at katarungan. Ang bawat puno ay tila sumasayaw sa ilalim ng gintong sikat ng araw at ang amoy ng pinakapuro at pinakamahal na tsokolate ay nanunuot sa bawat sulok ng San Jose na tila ba binubura ang lahat ng amoy ng pait na iniwan ng nakaraan. Tumayo si Beatrice sa gitna ng kanyang bagong gawang processing plant. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na bestido, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa mga hiyas, kundi dahil sa kapayapaang matagal niyang ipinaglaban. Ang kanyang pangalan, Beatrice Soriano, ay kilala na ngayon sa buong bansa bilang simbolo ng agricultural excellence. Ngunit sa kabila ng lahat ng parangal, nanatili siyang ang babaeng marunong dumaing sa lupa at makinig sa bulong ng hangin. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa kanyang opisina, isang kartero ang dumating. May iniabot itong isang simpleng sobre na gawa sa recycled na papel. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang tatak ng selyo ay mula sa isang liblib na misyon sa Mindanao. Dahan-dahang binuksan ni Beatrice ang liham. Sa loob ay may isang maliit, tuyong bulaklak ng kakao at isang maikling sulat. Beatrice, ang mga bata rito sa misyon ay natututo na ring magtanim. Sa bawat punla na itinuturo ko sa kanila, ikaw ang naaalala ko. Ang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano siya bumabangon matapos madapa. Masaya ako para sa iyo mula sa malayo. Salamat sa pagkakataong mabuhay muli. Walang pirma, ngunit alam ni Beatrice ang bawat kurba ng sulat kamay na yon. Hindi siya umiyak. Sa halip, isang matamis at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinabi niya ang sulat sa loob ng kanyang drawer, hindi bilang isang lihim na pag-ibig,
kundi bilang isang patunay na ang bawat sugat ay may kanya-kanyang panahon ng paghilom. Lumabas si Beatrice patungo sa malawak na taniman. Doon, nakita niya si Lola Isay na nakaupo sa ilalim ng punong akasya. Pinapanood ang mga bagong scholar ng hasyenda na masayang nag-aaral tungkol sa Criollo Cacao. Ang tunog ng mga batang nagtatawanan at ang huni ng mga ibon sa paligid ay tila isang perpektong symphony ng buhay. Isang sasakyan ang huminto sa dulo ng kalsada. Isang lalaking may bitbit na mga blueprint at tripod ang bumaba. Isang arkitekto at irrigation engineer na kinuha ni Beatrice para sa pagpapalawak ng hasyenda. Lumapit ang lalaki sa kanya. May dala itong magalang ng ngiti at isang uri ng paghanga na hindi mapagkunwari. Good morning, Miss Beatrice. Handa ka na bang makita ang plano para sa ating bagong irrigation system? Ang tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng sigla at respeto. Handa na ako, engineer. Ang sagot ni Beatrice. Dahil ang lupang ito ay marami pa palang kayang ibigay, basta't alam nating alagaan ito ng tama. Habang naglalakad sila patungo sa burol, naramdaman ni Beatrice ang malakas na ihip ng hangin sa kanyang mukha. Humarap siya sa direksyon kung saan sumisikat ang araw. Wala na ang takot sa kanyang dibdib, wala na ang galit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matibay na pundasyon ng kanyang sariling mga paa sa lupang sa wakas ay tunay na sa kanya. Ang Hacienda Esperanza ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay ang kanyang katotohanan. Isang katotohanang nagsimula sa isang iyak sa harap ng altar at nagwakas sa isang matamis na ngiti sa gitna ng tagumpay. Sa huling sandali ng araw, habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula sa asul patungo sa kulay ube at ginto, napatunayan ni Beatrice na ang tunay na reyna ay hindi kailangan ng korona. Kailangan niya lang ng sariling lupa, sapat na tapang, at isang pusong marunong magpatawad, ngunit hinding-hindi na muling magpapaapi. Ang kwento ni Beatrice ay hindi lamang tungkol sa isang kasal na nauwi sa trahedya, kundi tungkol sa isang babaeng nahanap ang kanyang sariling hasyenda sa loob ng kanyang kaluluwa. Sa bawat paglubog ng araw sa likod ng mga bundok ng San Jose, ang langit ay tila nagiging isang higanteng canvas na pinipintahan ng kulay ube, kahel at ginto. Ito ang sandali na pinakahihintay ni Beatrice sa loob ng maraming taon. Ang sandali ng ganap na katahimikan kung saan ang bawat bulong ng hangin ay tila isang pasasalamat mula sa lupang kanyang inalagaan. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanong na laging bumabagabag sa kanyang isipan ay kung tunay na ba siyang nakapagpatawad. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga palad na may mga kalyong ngunit malinis at marangal, alam na niya ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi ang pagpili na bumalik sa piling ng taong sumira sa iyo. Ito ay ang pagpili na putulin ang tanikala ng pait na nag-uugnay sa iyo sa iyong nakaraan. Pinatawad na ni Beatrice si John Miguel, hindi dahil karapat-dapat ang lalaki sa isa pang pagkakataon, kundi dahil karapat-dapat ang sarili ni Beatrice sa isang bukas na walang dalang bigat ng galit. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Ang Hacienda Esperanza ang kanyang sagot. Ang bawat punla na tumubo, ang bawat babaeng natulungan niyang makabangon, at ang bawat tasa ng tsokolate na nagbigay ng init sa kapwa. Lahat ng ito ay mga piraso ng kanyang kapayapaan. Ang kapayapaan para kay Beatrice ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang anumang unos ng hindi nawawala ang kanyang sarili. Ang dating ko daw na nanginginig sa takot ay isa na ngayong haligi ng katatagan. Ang aral na nais iwan ng kwentong ito sa bawat nakikinig ay simple ngunit napakalalim. Ang iyong halaga bilang isang tao ay hindi nakadepende sa kung sino ang pipili sa iyo o kung sino ang iiwan ka. Ang tunay na Hacienda Esperanza o Bukid ng Pag-asa ay hindi matatagpuan sa titulo ng lupa, kundi sa loob ng sariling pagkatao.
Ang bawat pagkakalugmok ay isang pagkakataon para sa muling pagsibol at ang bawat pagtatraydor ay isang paalala na ang pinakamahalagang pag-ibig na dapat mong pangalagaan ay ang pag-ibig sa iyong sariling dangal. Sa huling sulyap ni Beatrice sa taniman bago tuluyang pumasok sa loob ng kanyang tahanan, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila humahalik sa kanyang pisngi. Wala na ang amoy ng usok, wala na ang amoy ng luha. Ang tanging natitira ay ang bango ng tagumpay at ang tamis ng isang buhay na sa wakas ay tunay na niyang pag-aari.